Kasi kanina pinag-uusapan namin yung tungkol sa tax sa yung 10% na tax sa soft drinks. Sino ba sa inyo mahilig mag-soft drinks? Ako. Yun yung katabi mo. Ako din yung Soft drinks, walang asukal. Zero. Free. Meron yun. Meron yun. Ganun din yun eh. Tsaka mas maano nga daw yun. Artificial sweetener yun eh. Hindi, yung mga cola, yung mga diet soda, ang masama doon, mataas ang salt. Aspartame. Salt? Salt content, sodium mataas. Pero anong ninyo dun sa magtataas ng... Dapat lang. Go. Because sa taxes kasi kuya, ginagawa yan para to raise revenues and also to discourage people from yung using certain products. Kunwari, yung mga alcohol, sigarilyo, soft drinks. So tama lang yun. Pwedeng gamitin ng Dapat ipareho na lang sa pareho na lang sa liquor. Yeah, pwede rin. Diba? Para talagang ma-discourage na ng pag-inom ng soft drinks. But does that fall under sin tax ba yan, kuya? Hindi. Wala. Hindi naman. Yung Iba soft kasi drinks, yung luxury to, parang luxury to. sin tax sa mga kasama yung sigarilyo, alcohol, diba? Hard drinks. Pero sa akin, kuya, mas okay na nga yung ganyan dyan nila kinukuha yung mga kakulangan nila sa tax kesa yung tataksan nila yung mga sari-sari store, yung mga vendor lang, yung mga street vendors, di ba? Pero that would still affect like the sales nung Kasi ultimately down the line, di ba, sari-sari stores, ang kita din yan, nasa soft drinks, nasa... Dati pa nilalagay sa plastic. Benta din ng soft drinks yun eh. Yung mga sari-sari stores eh. Ako, ang question ko, kuya, di ba dati parang may narinig ako na in the schools, there was somebody who was pushing na ibawal sa schools. May mga eskwelahan na nagbabawal I think na. yun Marami na. Meron na yung mga, sa mga anak ko eh, yung walang soft drinks. Kasi Walang for me, I think yun ang mas effective rather than increasing the tax. Kasi pag lumabas naman sila, Yes. wala eh. Unless kunyari sa school, kung hindi talaga sila accessible, where most of the children are during the day, di malilesen yung Hindi, pero intake nila. may pag-aaral ng UP School of Economics dyan na pag tinasa mo yung taxes sa soft drinks, usually mababawasan ng malaking porsyento yung Bumibili. doon, lalo pa doon sa mga income level C and D. Kasi mga BA, hindi naman maapektuhan yung kanilang dyan di ba? Yung daily na mga panggastos. Yeah, Reg, I read that study and maapektuhan din yung tinatawag na repeat transaction. Yeah. So kung dati 3 times ka bibili, Ngayon, isa na lang frequency. Don't get me wrong, I also agree with the increasing the tax, but I think it's going to help also if yung binabawal siya sa schools, mas effective siya. Pero ako, it's high time to have it's high time to have taxes again kasi 'di ba binibida ni Pangulo sa SONA na parang walang any tax measure na inimpose except for the sin taxes. Wala siyang in-increase na mga taxes. So kailangan ng pondo ng gobyerno para pagpatuloy mga proyekto. So might as well itong isang something na wala naman nutritional value at all, taksan. Para doon na lang kumuha, madagdagan. Well, sa akin, on the principle na para maiwasan o para mas malimitahan yung bumibili ng soft drinks o mga soda, okay lang yon. Pero on the principle kasi kailangan natin ng pondo ng gobyerno. Kasi tingnan mo maraming mga tax evaders. Yeah. Maraming mga, let's face it, maraming mga tax na hindi nasisingil. Di ba? Parang, kung halimbawa, kung masisingil lang lahat yung dapat nilang singilin sa mga taxes, magkakaroon tayong sapat na pondo, di ba? Yes. Ang problema, hindi nasisingil yung nakakatakas yung mga, kasi merong ibang, iba-ibang aspect eh. Tax evasion, tax avoidance. Yung tax avoidance, medyo may pagka-slight ng legality pa yun eh. Dahil nadadaan yun sa papaano makakapagbabawas, di ba, ng makakapagpababa ng babayaran mong tax legally. Pero yung tax evasions at saka yung mga uncollected taxes na ang dahilan ay mahina yung collection system natin, yun ang isang nagiging problema. Kung masisingil natin lahat ng mga dapat na masingil, hindi mo kailangan ng di ba? Hindi sapat na. Parang sa akin, the way I look at it, ang ibig ba sabihin, kung may kakulangan ka ngayon sa implementasyon ng mo, dadagdag ka na naman ng panibago. Di ba? Para ka makakuha ng pondo, dadagdag ka ng panibagong babayaran na tax. Ito nga lang mga existing na mga taxes, parang hindi mo mai-implement na
na mabuti, hindi mo masingil ng tama, di magdadagdag ka na naman ng sakit ng ulo. So paano mo ngayon tapos sabihin, mas madali kasing kolektahin ito di ba? Bagong tax. Oo, di ba? Mas madaling kolektahin itong bagong tax na to. So that means, ina-abandon mo na yung dapat sana na trabaho mong gawin. Na dapat sana yung i-implement mo, di ba? Parang yung kahinaan mo ngayon to implement, idadagan mo naman ngayon dun sa taong bayan. Kasi sila yung mapapatungan ng taxes sasabihin naman ni BIR Commissioner Henares, kuya, kinokolekta ko na nga, kaya ako nga sinisingil yung mga doktor, yung mga abogado, tapos TTRO naman ako. Exactly. But what I'm saying is, yung kinokolekta, iba kasi yung kinokolekta mo dun sa talagang dapat na makolekta, di ba? Ang dami kasi niyan na natutulog. Like halimbawa, yung mga hindi napapabayaran ng tama na tax diyan sa customs. Yeah. 'Di ba? Dahil kaya hindi napapabayaran ng gusto doon sa customs, marami pa ring mga illegal na transactions. Yung mga, 'di ba? Yung sa VAT. Sa VAT, 'di ba? Pati yung yung pumapasok na mga smuggled na mga, kasi pagka pinag-usapan mo yung mga smuggled goods, ibig sabihin yan, nawawala ng kita yung gobyerno dun sa na-smuggle dahil supposed to be mabayaran ng taxes niyan If we will be able to cut, kung hindi man totally ma-eradicate mo yung smuggling, mas mabawasan mo yung nag-i-smuggle, ibig sabihin, kita ng gobyerno yun. Kita ng gobyerno yung nawawala na yan. Imaginein mo na mga tax exemptions na hindi naman dapat na exempted. Yeah. Dahil merong malakas kay ganito, may malakas kay kaganon, yung lahat ng mga in-import nitong isang pinapabura na limbawa na kung sinong Poncio Pilato, ang daming dapat bayaran tax, hindi nagbayad ng tax. Diba? Parang ganun lang Mahirap nga dyan, kuya Tagal-tagal na nga yung anti-smuggling bill nakabinbin sa Kongreso Ayaw Wala. Well, baka naman kasi merong mga smuggler na nandun sa Kongreso. Diba? Pwede. Baka pagka sabi ng mga nasa kongresong smuggler, pagka pinasa natin yan, tayo tatamaan yan. Sayang nga pumasa nga sa Kongreso isang beses, sa Senado naman na pigil. Sa Senado naman baka may smuggler din. Meron doon. Diba? Or may economic zones. Oo. Pero alam mo, kuya, dito sa ating sa bansa natin, ang pinaka-heavily tax, according kay Senator Sani Angara, is yung mga middle income. Kasi yung mga upper income, ang dami exemptions kasi business, etc. Yung mga lower income naman, exempted. Yung mga minimum wage, exempted sila pagbabayad. So, in 32% up to 500,000 pesos ang binabayad a year, yun yung heavily taxed up to 32%. Doon pumapasok yung debate ng whether we lower and go on consumption-based taxes based on the needs of people rather than just maintaining your withholding tax. In principle, talagang we have to, di ba, parang as much as possible, avoid regressive forms of taxation and go for progressive. Kasi ito, although I see the health benefit of this, parang in a sense, like what I was saying, the livelihood can also be hit. So it can, in a way, affect yung kabuhayan ng mga... May trickle-down effect din. Trickle-down effect pa rin. Well, actually, kuya, soft drinks, di ba, para bang halos it's more available na nga din mineral water kung tutuusin mo, di ba? Yung pinapalit na nga nila sa tubig. But sabi nga nila nung 4th grade ako, can you imagine how healthy this drink is to even get it that color, di ba? Pinagpanglinis na ako ng inidoro, di ba? You can use it to clean your bath, your toilet. Mayroon pinapanglinis namin ng ng bowl. Yes. Dahil para hindi matanggal-tanggal na mga yung mga banil na hindi matanggal-tanggal. Banil, kuya. Matanggal sa Dumi. Banil. Ibig sabihin parang ikaw, di ba, sa katawan mo, pagka hindi ka naligo, may banil ka. May banil. Hindi pa sa libag issue. Libando. Parang ano yun, medyo sinonimo ng libag. But on a non-living thing. Okay.